Mga kabayan, malaking palaisipan ngayon hindi lang sa mga senador, kundi sa ating mga kababayan kung narito pa nga ba sa bansa itong kontrobersyal at suspendidong mayor ng Banban Tarlac na si Mayor Alice Go. Matatandaan na naglabas na ng arrest warrant ang Senado kamakailan, pero bigo silang matagpuan at mahanap ang lugar na kinaroroonan ni Mayor Alice Go at ang kanyang pamilya. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, bagamat naniniwala siyang narito pa sa bansa ang alkalde, hindi rin niya maisasantabi na posible ring nakatakas na ito dahil meron siyang Chinese passport. Kung dadaan siya sa ating mga airport at Yung dadaan normal, siya oo. sa seaport, madidetect siya. No? Pero alam naman natin na mayroon pang ibang paraan para makatakas. Ano? At ako kasi, kabayan, naniniwala ako na yung kanyang Chinese passport nandyan pa eh. No? Naniniwala ako na meron siyang Filipino passport, na meron siyang Chinese passport. Baka lang na baka lang ginamit niya yung kanyang Chinese passport para makaalis. Dahil dito mo rin nanawagan si Gatchalian kay Mayor Alice Go na mag-surrender na at sabihin na sa Senado kung sino-sino pa ang kanyang mga kasamahan at protektor at may malaking koneksyon sa illegal na Pogo Hub sa bansa. Mas magandang sumurrender na siya para may pagpatuloy na itong pagdinig at sabihin niya yung kanyang nalalaman dahil yan naman ang ating layunin, malaman, matumbok natin kung sino-sino itong mga nasa likod at malaman para maihinto na natin yung ganito mga criminal activities. Ayon kay Gatchalian, isa sa mga tututukan nila sa Senado ay ayusin ang ahensya ng PSA dahil ito umano ang unang dahilan kung bakit maraming dayuhan Chinese ang nakakakuha ng faking birth certificate gaya ng ginawa ng pamilya ni Alice Go. Yan ay isa sa pinakamahalagang legislative proposal namin, ayusin yung birth certificate system natin. Obvious na naaabuso to at obvious ginagamit to ng mga masasamang tao para kumuha ng birth certificate at eventually kumuha ng passport, kumuha ng national ID. Dahil sa bansa natin ngayon, ang pinaka-basic document ay birth certificate eh. Kung may birth certificate ka, lahat pwede mo nang gawin. Samantala, humingi na ng tulong sa PNP at NBI si Gatchalian, kaugnay naman sa di umano ay may natanggap siyang impormasyon na may binayarang triad syndicate si Alice Go para ipaligpit siya at si Senator Risa Hontiveros kapalit ang tig 5 milyong piso bawat isa sa kanila. Regarding po doon, sir, sa death threats daw na natatanggap ninyo, kamusta na po yung, meron na bang link kung mahuli ba yung mga nagbibigay ng death threats sa inyo? Well, nakuha ko to sa isang vlogger. May vlogger kasing nagsabi na merong patong sa ulo or merong pabuya doon na ibinigay para gumawa ng hindi maganda sa amin. Hindi ako at saka sa ibang mga mambabatas. At hindi pa namin na-verify yung accuracy nito. Nevertheless, para maingat, report ho namin to sa kapulisan at dito na rin sa Senate Security namin para maging official at recorded. Sa kaugnay na balita, iniharap sa kamera ang mga naging empleyado ng Pogo sa Tarlac at Pampanga kung saan ay karamihan sa mga ito ay nakaranas ng torture sa kanilang mga amo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, karamihan sa kanila ay nahuli at yung iba ay nagsurrender. Yan po yung nakatakas, nahuli, at ayan po yung kanyang inabot. Nakatakip ang mga mukha, humarap din ang ilang nailigtas na Pogo workers sa mga ni-raid na Pogo hubs sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Ang iba sa kanila galing pa sa China, Malaysia at Vietnam. Hirap mang ilahad ang mga pang-abusong naranasan, ilang katanungan ng kongresista ang sinagot ng mga ito. Were you tortured? Have a physical abuse or something? The back. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na narito pa sa bansa itong si Mayor Alice Go at ang kanyang pamilya o matagal nang nakatakas at nakauwi na sa China? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Po ang sa parte niyo po nakapag-submit na po kayo ng komento para po doon sa petisyon nila sa Korte Suprema?
Yung Senate lawyers natin ang nag-aasikaso niyan. Mga ganito, institutional kasi ang epekto niyan. So, yung buong institusyon ang re-responde. At sa pag-alam ko, naghahanda na sila ng kanilang reply dito sa petition na i-file nila Alice Go. At ako naniniwala naman ako na magtatagumpay ang Senado dahil co-equal branch ang Senado at ito ay ginagawa naman natin in line with in aid of legislation. At marami na rin mga naging desisyon dyan pagdating sa ganitong in aid of legislation. Okay. Yes, totoo po yun. That is one of the legislative power. Ano? So talaga pong in aid of legislation, pwede pong ipatawag talaga yung mga resource person. So, ano po ba ang ine-expect ngayon na si Mayor Guo po ba nandito pa kaya sa Pilipinas? Sa mga information namin galing sa Bureau of Immigration, nandito pa. Si Alice Guo, si Go Huaping ay nandito pa. Sa mga formal, yung mga formal entry and exit points natin ay chinek lahat yun at wala namang lumalabas pang mga ganitong pangalan. Kahit na yung mga kapatid niya, walang ganun na lumalabas na ganung pangalan. Of course, ito yung mga formal entry and exit points natin. Pero alam rin naman natin may mga informal tayo, no? Tulad nung tinatawag nating backdoor or baka lang mayroong mga iba pang mga paraan para umalis siya ng bansa na hindi madedetect ng Bureau of Immigration. Tama po yun, Senator, kasi siyempre marami tayong mga pwedeng mapuntahan ng mga taong gustong gumalis sa backdoor nga. Pero matanong ko naman po, Senator, doon sa mga cases po ngayon na na-file na laban kay Mayor Guo. Ano na ba po yung mga na-file na cases laban sa kanya, ng mga iba-ibang ahensya ng gobyerno natin? On the part ng Solgen, nag-file na sila ng petition to cancel yung kanyang birth certificate. At alam ko, padating na rin yung co-warranto para matanggal siya sa pwesto. Nag-file na rin ang PAOK ng human trafficking case laban sa kanya. At ang AMLAC nag-file na rin ng freeze order para ma-freeze yung kanyang asset at yung mga ari-arian niya dahil nga sa money laundering. So far, itong tatlo ang naka-file. Pero alam ko may mga ipa-file rin ang COMELEC na narinig ko sa balita na magpa-file po ang COMELEC. Mag-investigate rin sila on their own dahil nga masyado naman obvious na itong mga nangyayari. At pangalawa, alam ko ang BIR rin ay mayroon rin silang sariling investigation ngayon dahil nga hindi nagtugma yung SALN at yung tax returns ni Alice Go. So sa aspeto niya, Senator, ano naman ang nakikita niyong magiging epekto sa ating ekonomiya kung sakali mang magkaroon ng total ban po dito sa Pogo? Ang kinikita ng gobyerno sa Pogo, indirect, ay about 15 billion. No? 10 billion sa BIR, 5 billion pumupunta sa PAGCOR. Itong 15 billion na ito, wala pang 0.5% ng kabuuan ng koleksyon natin. Ang koleksyon ng gobyerno ngayon, napakalaki. No? 5.7 trillion. Kaya wala pa ito sa kalingkingan ng kabuuan ng koleksyon ng ating pamahalaan. So, ibig sabihin, mawala man lang yan, hindi natin mararamdaman. At pangalawa, pag titignan natin yung kabuuan, yung kasama dito yung economic benefits at yung social cost, yung social cost, yung mga krimen at kasamaan, mas mabigat kaysa sa kinikita natin. Ibig sabihin, dahil nga dito sa mga krimen na nakikita natin, marami ring mga investors ayaw mamuhunan sa atin. Maraming mga turista ayaw pumunta sa atin. Sino naman pupunta sa atin kung makikita nila may torture na nangyayari o may kidnapping na nangyayari? So yung ganitong mga social cost, mas mabigat. Kaya kahapon yung Department of Finance, ang sabi nila, na itotal ban na lang dahil kumbaga yung nakukuha natin dito maliit lang kumpara doon naman sa damage na nangyayari sa ating reputation at sa ating imahe.
Yes, Senator. Saan naman, Senator, kasi po, ako, Tan po rin yung apelido ko, no? So, nag-aral din po ako sa Chinese. At syempre, lawyer po kami. Marami rin kaming na-encounter na yung mga Chinaman na in reality, Senator, totoo naman, na nagkakaroon talaga ng mga birth certificate, no? So, iba yung birth certificate na galing recto, iba yung talagang totoong birth certificate na nagkakaroon sila. Tapos, nagkakaroon ng Philippine passport. So ano po, Senator, kaya ang possible loss na pwede nating maimungkahi sa atin para magkaroon tayo ng mga batas or kung ano man yung pagpipeke, yung mga steeper penalty para sa mga ganyan? Dapat talagang may proseso naman para maging Pilipino. Kung ikaw ay dayuhan o yung mga taga-China na talagang gusto nang tumira dito, may naturalization process tayo. Whether legislative process or judicial or administrative, ang tamang paraan ay yung naturalization process. Dahil pag dumaan ka sa naturalization process, walang kaduda-duda na Pilipino ka. Pero iba kasi gustong mag-shortcut eh. Maglalagay na lang sila at magbibigay ng peking impormasyon. At meron din kasi mga sindikato. Balita ko kanina, doon sa text, meron talagang sindikato sa loob ng gobyerno na nagiging racket. Opo, matagal na po. Kalakaran talaga. Actually, tunay yung birth certificate, peke yung impormasyon. Oo. At ang ginagawa nilang racket. At yan ang mali. No? Yan ang dapat natin maiayos. At yung mga tao rin nag-a-apply at naglalagay, dapat rin maparusahan dahil nagbibigay ka ng maling impormasyon eh. Sa panig namin, wala naman galing sa Senado na dinivulge tungkol doon sa petition for freeze order at yung freeze order itself. Maingat ang Senado sa mga ganyan na paglalabas ng detalye. In fact, ina-advise din kami ng mga Senate lawyers kung ano yung mga pwedeng ilabas, ano yung mga hindi pwede. At rinirespeto namin yan dahil Senado bilang kasama sa pagsasagawa ng batas, rinirespeto natin yan. Pero hindi natin mapipigilan yung mga media. Nakita ko may mga lumabas na mga detalye sa internet. Yan hindi natin mapipigilan. Ewan ko kung saan nanggaling yung information na yun, but definitely hindi nanggaling mo dito sa Senado. Actually, Sir, sige, sir, please. Sir, uling katanungan na lang, kasi hanggang 1 p.m. lang si Senator, nasayang yung oras ni Senator. Regarding po doon, sir, sa death threats daw na natatanggap ninyo, kamusta na po yung, meron na bang link kung mahuli ba yung mga nagbibigay ng death threats sa inyo? Well, nakuha ko to sa isang vlogger. May vlogger kasing nagsabi na merong patong sa ulo or merong pabuya doon na ibinigay para gumawa ng hindi maganda sa amin. Hindi ako tsaka sa ibang mga mambabatas. At hindi pa namin na-verify yung accuracy nito. Nevertheless, para maingat, report ho namin to sa kapulisan at dito na rin sa Senate Security namin para maging official at reported. At sa alam ko, ang PNP ay gumagawa ng sarili nilang investigation tungkol dito para ma-verify kung totoo o hindi. Nevertheless, ako kasi ang information ko dahil nga itong mga nasa likod ng Pogo, mga triad to eh. No, mga organized crime. Kung makikita natin yung torture na ginawa nila, ibang klase. Talagang wala silang kaluluwang mag-torture. No? At hindi sila natatakot mag-torture. At dahil nga dito sa investigation, dalawang investment nila na discourage. For example, sa Bamban, nakita naman natin, laki ng ininvest nila. Pero hindi natuloy na kuha ng gobyerno or na seize ng gobyerno yung asset. So, maraming nagalit, maraming nalugi at kaya hindi malayo na baka may gumante. Kaya kami naman ay nag-iingat lang nag-iingat lang at ginawa namin official lang itong mga nakukuha naming balita. June, handa ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na suportahan yung magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gayon din ng Kamara o ng House of Representatives at Senado kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs.
kung pagtitibayin at tuluyan ngang ipagbabawal ang POGOs o tinatawag ng Internet Gaming Licenses o IGLs ngayon, handang sumunod ang PAGCOR dito. Yan ang pahayag ng PAGCOR sa unang pinagsaad na pagdinig ng House Committees on Public Order and Safety at ng Games and Amusements. Isinagawa ngayong araw ang motu proprio inquiry in aid of legislation ng Kamara kaugnay ng mga krimeng iniuugnay sa illegal POGOs, gaya ng human trafficking, kidnapping, torture, online scams, money laundering, murder at iba pa. Ayon sa PAGCOR, susuportahan nila ang anumang magiging pasya ng legislative branch at ng Pangulo sa mga kumpanyang ito. If Congress will pass a law and if the President will order the immediate closure of the IGL industry, we will be supportive of such. We will not be contradicting whatever decisions Congress, Senate, or the President of the Philippines will make. Ilang torture videos o pagpapahirap ang ipinakita sa pagdinig ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nakalap nila sa mga dating empleyado ng POGO. Yan po yung nakatakas, nahuli, at ayan po yung kanyang inabot. Nakatakip ang mga mukha, humarap din ang ilang nailigtas na POGO workers sa mga ni-raid na POGO hubs sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Ang iba sa kanila galing pa sa China, Malaysia at Vietnam. Hirap mang ilahad ang mga pang-abusong naranasan, ilang katanungan ng kongresista ang sinagot ng mga ito. Were you tortured? Have a physical abuse or something? The back. Libong mga illegal POGO workers, pero ang dinadatnan lang nila katulad ng nakalipas na pagkakataon sa Bamban, Tarlac ay nasa lagpas 50. So inamin ng PAOK na meron ng leakage sa isinasagawa nilang mga raid. At yan ang nais na tuklasin din ng mga kongresista kung nasaan ang suliranin dahil may leakage pagdating sa isinasagawang raid ng mga otoridad sa mga POGO hubs. Pero isa sa mga paraan nga ng PAGCOR na ginagawa ngayon ay lansagin, ibig sabihin hindi na pahintulutan ang anumang hub sa POGO. Yung sinasabing, Rosalie, na illegal na POGO, meron kang binanggit na numero kanina, ito ba ngayon ay ipinasara na o nananatili pa rin dito sa operasyon? Diyan sa kasalukuyan kasi meron nga lang 45 na Philippine Offshore Gaming Operators, dati tinatawag na POGOs, ngayon ay Internet Gaming Licenses o IGLs na. 45 lang yung binigyan ng lisensya ng PAGCOR. Kung dati ay merong daang-daan o ilang daang POGOs na nag-ooperate sa bansa, nagkaroon nga ng re-application para sa lisensya. At ang meron lamang ngayon na may lisensya galing sa PAGCOR ay 45. So yung mga hindi na pagkalooban o hindi nakapasa sa ibinibigay na requirements ng PAGCOR, ito yung mga itinuturing na illegal o nag-underground operation na. At sabi ng PAOK, karamihan sa 400 plus na yan na illegal POGOs ay makita dito sa Metro Manila. Pero ng Visayas, din ng Mindanao at sa iba pang bahagi ng Luzon. 他们 ，Hello， 就是等一下现在是做一个宣誓嘛，然后待会还会就是访问我们，就是说在里面就是的经过，就是我们工作受到怎么样的对待或者怎么样的，好，就给他们讲解一下。Daylan, please follow the statement of our COMSEC on taking their oath. No? Okay. You are not rescued. Rescued ka din. So you take your oath as well. Okay. Please put your right hand. Okay, sure. And then you follow her on her English statement. Then you translate it in Chinese. Okay. 就是刚刚你们的名字嘛，那 John 还有 Nick 还有 Mr. Chair, I need for they are under protective custody, I believe. So I don't think it's necessary for them to mention their. All right. Okay. Go. Just proceed without stating the name. Do you swear to tell the truth? 就是你宣誓，就是发誓，对吧？The whole truth. 全部都是属实的。And nothing but the truth. 就是没有说谎，就是说的东西都是属实的哦。In this investigation. 在这个讲座会上。Thank you. Please take your seat. Daylan, tell them that we are doing this to protect them, and also to
to protect their rights while they're here in the Philippines. Okay.